no such thing, and Vice President Sara Duterte is just bluffing. She's used to doing or saying these things, but she doesn't have anything. Okay, I dare her to show anything that she has. But believe me, within the next week or two, she won't be able to show anything. So yan po si dating Senador Antonio Trillanes. At ang tingin ko po dito, ang sinasabi niya ay tungkol doon sa video na hawak-hawak ni Vice President Sara Duterte, na ang sinabi niya ay ilalabas niya sa tamang panahon. Ito po yung sinabi niya na may kinalaman doon sa handler ni Trillanes, ni Franz Castro, at saka ni Risa Ontiveros. So ituloy po natin. It's just like the Polvoron videos that they've been teasing the whole country that they would be showing, and in the end they just came up with an AI video. So para lang daw po yan yung inilabas ni Maharlika na video na nagpapakita ang sumisinghot ng sinasabing Polvoron si Bongbong Marcos, at yun daw po ay AI produce lang. So tuloy-tuloy po tayo. So it's a bluff, and I'm calling that bluff. I dare you to show that, trying to sway the public that there is some form of conspiracy against her. No, there's no conspiracy. She's just a crook. She's a criminal, just like her dad, and she's unfit to hold the position of Vice President, and therefore she deserves to be impeached. So ayan po, ang sinasabi po ni Trillanes, yun daw sinasabi ni BP Sara na videotape ay parang panloloko lang o pananakot lang o bluff, at hindi po totoo. Ang alam lang daw po niya, si Sara ay isang kriminal, si Sara ay hindi kayang pamunuan yung taong bayan at dapat lamang na ma-impeach. So tingnan naman po natin yung ibang parte ng sinabi ni Martin Romualdez at saka ni Erwin Tulfo. We have nothing that in the radar, so we have to look at whatever comes before us. But we have I've not heard of any of that. You haven't heard of any other group that are planning the same? Wala po naman. Ang tanong dapat dyan, kung meron bang impeachment, may papasok ba na impeachment? Ito ba ay may mga form, may substance, yung mga tinitignan dyan eh. Eh kung wala naman, yung mga sabi-sabi lang, baka hindi matuloy. Pero kung matibay din naman, nanood kayo ng hearing kahapon, kung matibay sa tingin niyo, then siguro baka meron. Pero for now, ako, the way I look at it, wala pa naman nagpa-file, wala pa naman dugin. So ito naman po ang sinasabi ni House Deputy Majority Leader na si Erwin Tulfo. Revealed that many lawmakers were angered when Vice President Sara Duterte refused to take the oath at the House hearing. Ito po ay yung hearing doon sa Good Government and Public Accountability ni Joel Echoa. Ito po yung tungkol doon sa pagtawag sa kanyang mga satellite office, at isinasama na rin sa investigasyon. So hindi po nag-take oath si Vice President doon kasi po base doon sa rules ng committee ng Good Governance and Public Accountability, yung witness lang ang magte-take oath, at si Sara po ay BP Sara po ay hindi witness kundi isang resource person. Pero yun pa pinipilit ni Joel Ochoa na mag-take oath, pero nanindigan po si Sara at inilaban yung katwiran at yung tama doon sa rules. Pero tingnan nyo po ngayon ang sinasabi nitong si Majority Leader Erwin Tulfo, na yung refusal daw ni Sara na hindi pag-take ng oath ay magti-trigger ng impeachments para sa kanya. Samantalang kanina, iba naman yung sinasabi niya, na sinasabi niya wala namang nagpapile at wala namang kumikilos pa sa Kongreso. Pero itong sinasabi niya ngayon mukhang parang may naluto na. So ganyan po ang sistema ng mga politiko dyan sa Kongreso ngayong panahon na to. At ito naman pong isang kongresista na ito po ay si Rep. Rod Gutierrez. Ang sinasabi niya po naman dito ngayon
So when an official who is supposed to appear before the House and defend his or her budget fails to do so to an extent, betrayal of public trust yan. That is true. It is the betrayal of the duty in the Constitution, duty for his or her part in the budget process. Unahin na po natin itong sinasabi ni Gutierrez na to. Dahil hindi daw umattend si Sara at hindi idinipensya yung kanyang budget, yun daw po ay pagtalikod sa pagtatiwala ng mga tao at pwedeng maging dahilan para sa kanyang impeachment. Pero noong nag-deliberate sila ng budget ng presidente, wala pong presidente na dumating at wala silang natanong. So, ito pong sinasabi niya ito ngayon ay parang may malaking problema. Kasi kung ito ang gagamitin ng committee para sa impeachment ni VP Sara, mukhang sasabit din yung Pangulo at mukhang mai-impeach din. So, malabo po itong sinasabi ni Gutierrez na ito. Balikan naman po natin itong sinasabi ni Trillanes na impeachment. Una po dati kasi, noong si Sara ay nag-umpisang manungkulan bilang pangalawang Pangulo, itong mga anti-Duterte ay nag-umpisa na rin kumilos para ibagsak o sirain ang pangalan ni VP Sara. Kung matatandaan po ninyo, itong si Trillanes, ito ay nag-umpisa pa doon sa panahon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yung kanyang mga inbensyon ng kwento, yung kanyang Bikoy series, yung kanyang triad na series na si Paulo Duterte daw ay may malaking tattoo sa likod at kailangan madikod para malaman kung ano ang mga plano ng triad sa Pilipinas. At meron din po siyang issue doon na meron daw relos na nagkakahalaga ng 1.9 million na nung oras ng hearing ay ibinibigay ni Paulo Duterte sa mga media at ibenta, at kung mabenta paghati-hatian na lang, kung hindi man mabenta isole. So, nang hindi po kumagat yan, meron pa siyang Las Cañas, meron pa siyang Mutabato. At hanggang sa magdemanda po sila sa ICC. Ang kanyang abogado po ay si Sabio. Pero ito pong si Attorney Sabio ay nag-withdraw ng suporta kay Trillanes at nagsabing siya ay binabayaran lang ni Trillanes. Ang problema lang, pagkatapos niyang gawin yan, sumakabilang buhay na si Sabio. Ngayon, ito pong ICC sinasabi ni Trillanes, ito ang tingin ko ay panakot lang o pamblap lang. Ito yung sinasabing bluff. Kasi tuwi nang mayroong magandang mangyayari sa karir ni Sara Duterte bilang Vice Presidente o sa karir ng mga Duterte bilang mga politiko, lalabas yung issue na dadating na yung ICC, although meron na daw naka-red notice na raw at may Interpol daw na darating para hulihin si Duterte. Ang akin pong analisasyon ay ganito. Tayo po ay hindi miyembro ng ICC. Kaya yung ICC walang karapatan sa Pilipinas. At kung may kaso man, may galit man sila kay Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, wala po silang magagawa. Hindi po tayo konektado sa kanila. At kung magdemanda man sila sa ICC at gumamit ng Interpol, wala rin pong magagawa ang Interpol dahil hindi po i-entertain ng Pilipinas ang anumang klase ng kaso na may kaugnayan sa ICC dahil hindi po tayo miyembro. Yun po ang pagkaintindi ko. Kaya itong ginagawa ni Trillanes na ito, na meron daw red notice, blue notice, at darating na yung ICC at meron pa daw mga 15 personnel na na-interview na yung ICC, kasama na raw yun sa mga iimbestigahan. So, lumalabas po kasi ang lahat ng yan ay panakot lang. At ito naman, ngayon ang nangyari. Kasi
hindi na pumapabor sa kanya yung ICC, wala namang lumalabas na mga communication ng ICC na papunta sa Pilipinas at hindi naman nagkakaroon ng anumang hearing o anumang komunikasyon. So parang nawala ng parang bula at matatapos na yung September, wala pa rin yung ICC. So ito naman ang pinapalabas niya ngayon, yung impeachment kay Sara Duterte. Na ang ginagawa niyang issue ay yung issue na ginagamit ng mga kongresista doon sa Kongreso, yung issue ng confidential fund. At ito po naman ay niliwanag na ng COA na walang problema. So, ang hinahanap nila ngayon, ito naman gumamit naman sila ng ito raw dating undersecretary ng DepEd na si Gloria Jumamil Mercado ay sinusuhulan ni VP Duterte. Pero lumabas po na itong pamilya nitong si Mercado at si Mercado mismo ay may malaking kasalanan sa DepEd. At yun pong kanyang pinagsasabi ay mukhang sa basurahan din mauuwi. So ito pong impeachment na sinasabi ni Trillanes at saka ng Alyansang Makabayan, mukhang hindi po ito magpo-prosper. Kasi hindi naman nila pwedeng gamitin yung betrayal of public trust, yung hindi pag-attend ni Sara doon sa deliberation ng budget kasi tatamaan yung presidente nila. At hindi rin naman nila pwedeng gamitin yung confidential fund kasi na-resolve na ng COA at na-clear na yung mga investigasyong ginagawa ni Dan Fernandez at saka ni Representative Acop ay nauwi na lang sa wala. At meron nga ngayon itong medyo pinasisikat nitong si Representative Luistro na itong si Mercado raw ay sinusuhulan ni VP Sara. Ang tingin ko ngayon, ayaw lang nilang tumigil ng paghahanap ng butas at parang ang ginagawa nila, kailangan sa araw-araw may negative na bagay na pag-uusapan kay VP Sara. At handa po silang gumawa ng mga isyu para magawa yan. Ang problema lang po nila ngayon, mas mabilis makarating sa mga tao yung mga mensahe. Hindi po kagaya ng dati na kapag inulit-ulit yung isang bagay na mali, nakukuha yung paniwalaan yung mga tao dahil ang source po ng komunikasyon noon o ng information ay dalawa lang higanting network ng TV, yung Channel 2 at saka yung Channel 7. At yung mga estasyon ng radyo na kagaya ng DCRH at ABS-CBN. Pero ngayon po kasi pitik lang ang bilis po ng social media at sa tanggapin natin ang katotohanan, mas maraming tao ang naniniwala ngayon sa social media at sa mga vlogger. So parang hindi na po nila masyadong pinapansin yung mga reporter kasi nakikita na kung ano ang pagkakaiba ng report na ginagawa ng mga mainstream media sa aktual na pangyayari sa paligid. So yan po ang tingin ko ngayon. Yung impeachment ni Trillanes ay parang isang malaking pambablap lang. So hanggang dito na lamang pong muli at muli po maraming salamat. Paki-like and subscribe na lamang pong muli.